your message. Speak to each one of us. Teach us what we need to learn for us to face another year and the following years. For we admit, O Lord, that we are helpless, we are nothing, and without you we can't do anything. And so we entrust our lives to you once again. Surrender everything to you, all our concerns, knowing that only you can bless us. Only you can give us victory. Only you can really give us true life, a life that we will enjoy. And so, Holy Spirit, be our teacher this morning. Speak to us. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Meron akong isang tanong. Mga tanong-tanong. Una, what do you do for a living? Ano ang inyong hanap buhay? Si Carlo, social worker. Tama? Social worker. May mga teachers dito, may mga businessmen, may mga doctors. So yan ang ating hanap buhay. Yung iba siguro naghahanap pa. Yung iba siguro naghahanap pa. Pero meron tayong ginagawa para tayo ay mabuhay. Sa tingin natin, yung pagtulong natin sa loob ng bahay ay wala yun. Pero kung yun talaga ang ating may tutulong, yun ang ating hanap buhay. Pero ito ang tanong. What are you living for? Para saan ka nabubuhay? Ako ay isang abogado. Yun ang aking hanap buhay. Pero saan, para kanino talaga ako nabubuhay? Para kanino tayo? Para saan tayo nabubuhay? May mga iba na nagsabi, naghahanap buhay ako para sa aking pamilya. Para may tubuyin ko ang pangangailangan ng aking pamilya. At karamihan, yun naman talaga ang sinasabi nila. Para makapag-aaral ang aking mga anak, para maging maganda yung kanilang kinabukasan. So, yun ang binibigyan nila ng diin na yun para doon sila nabubuhay. May mga natanggap ba kayong mga greetings sa inyong mga cellphone pagpasok ng bagong taon? Dami, ano? Pati may commercial, Happy New Year. Diba? So, ang dami nating natanggap, puro Happy New Year, Blessed New Year, sana taon dito ay ganito, marami. Sabi pa dito, the 300 days of God's goodness and faithfulness for the year 2026. God invites you, kung meron man tayong sabi doon, if you feel like this year has been one of the hardest, kung meron man tayong mga naranasan na mga talagang mabibigat na pagsubok sa taon na 2025, then sabi doon God invites you to start a better one with Him. So may invitation naman. Sabi pa ng iba, dahil nga ito yung issue ngayon, my wish for 2026, sana wala nang kurakot sa gobyerno. So dami. So may mga plano rin doon na i-prioritize na ang Diyos, silbi sa Diyos, stay private, work hard, rest well, lahat. Ang daming plano for 2026. Pero pag titignan talaga natin ang bawat greetings, mga wishes na ito ay tungkol sa buhay. Diba? Masaganang buhay, masayang buhay, matagumpay na buhay. Lahat tungkol sa buhay. Walang nag-greet o nag-wish na sana masama ang mangyari sa inyo sa 2026.
Kahit siguro may mga nasaktan ka, hindi yun pa rin ang kanyang magiging critics o wish sa'yo. Mas maganda pang hindi ka pansinin. Pero karamihan ng mga greetings at wishes ay tungkol sa buhay. Sa buhay. So siguro sa pagpasok ng 2026, maganda talaga na tungkol sa buhay ang ating pag-usapan. Mabuhay ang Pilipino. Tama? Mabuhay. Buhay. So ito yung nakita ko na maganda nating titingnan. Living with eternal perspective. Yes, may bagong taon, 2026. At gusto natin na talaga maging masagana, masaya, matagumpay itong taon na ito. Pero alalahanin natin may susunod pang mga taon. So sana yung ating pamumuhay, hindi lang tayo nakatingin sa 2026, pero dapat nakatingin tayo at bibigyan natin ng kahalagahan na merong eternity, na merong walang hanggan. Na sana doon tayo nakatingin, mamuhay tayo, na tinitignan natin, binibigyan natin ng diin o importansya ang walang hanggan. Kasi pag hanggang 2026 lang tayo, pagdating ng 2027, ano na ngayon? Diba? So dapat hindi limitado. Mahilig tayo sa unlimited, di ba? So wag natin ilimit yung ating pamumuhay sa 2026. Yes, unahin natin ang 2026, pero nakatingin tayo only sa eternity. So ang nakita ko na verse ay ito. Common na verse, di ba? Basahin na natin. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan sa Matthew chapter 6 verse 33. So meron tayong tatlong puntos na titignan dito. God's kingdom, ang kaharian ng ating Diyos. God's righteousness, ang katwiran ng Diyos. At God's provision, yung blessing na tinatanggap natin ng Diyos lamang ang nakapagbibigay. God's kingdom, His righteousness, and His provision. Pag titignan natin ang isang kingdom o kaharian, ito yung basic na nandoon, di ba? Basic, yan ang nandoon. Kagaya, sabihin na lang natin isang nasyon, gaya ng Pilipinas. Di ba, meron tayong Pangulo, meron tayong Presidente na siya ang ating Pangulo. Meron tayong teritoryo ng Pilipinas, although sinusubukan ng iba na agawin ng ibang porsyon. Pero meron tayong teritoryo. Dito lang sa La Trinidad, di ba? May boundary yan sa La Trinidad. And then, meron tayong mga batas, ang ating Constitution. Kasi kailangan ang mga naninirahan sa teritoryong yan ay dapat ayon sa batas. At merong citizens. So tayo sa Philippines, nandiyan ang ating presidente, nandiyan ang ating teritoryo, nandiyan ang ating batas, ang ating constitution, at tayo ng mga Pilipino na naninirahan sa bansa ito. So yan ang basic na kung ano ang meron sa isang kaharian. Yung karaniwan na nandoon sa isang kaharian o kingdom. So, God's kingdom pareho rin, meron. May pinuno. Walang iba kundi ang Diyos. Merong lugar yan ang inihanda na
palagi natin, ang tawag natin ay ang langit, ang heaven. At meron ding batas. Meron tayong dapat susundin na ang ating gagawin ay ayon dito. At alam natin na yan ang salita ng Diyos. At sino ang dapat na pamunuan ng Diyos? Walang iba kundi ang mga mananampalataya. So yan. So basically, yan. Kasama ba tayo sa kaharian ng Diyos? Amen. Kasama ba tayo? Kasama ba tayo sa believers na yan? Okay. So ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Sinabi ng ating Panginoon sa verse nating nabasa. At ito ay sinasabi niya sa mga mananampalataya na dapat nasa kaharian ng Diyos. Nandoon na nga tayo, pero ito pa rin ang sinabi. Di ba? Seek first the kingdom of God. So pag seek ang pinag-usapan, seek. Di ba? Hanapin. Hanapin. To aim at, to strive for, to go after. Na talagang yan ang ating hahanapin, yan ang ating magiging objective na talagang makamtan. Kaya nga seek. Pero pag titingnan natin, hindi lang minsanan yan. Dapat tuloy-tuloy yan. Yan ang ating dapat pamumuhay, ang ating lifestyle. That we have to keep on seeking His kingdom. Tuloy-tuloy yan. Kasi yan ang buhay natin eh. Hindi pwedeng, mananampalataya na ako, okay na ako. Hindi. Dapat ipagpatuloy natin. We have to keep on seeking. And then sabi doon, first, yan ang mamumuna. That is the principal thing. Yan ang pinaka-bagay na dapat nating hanapin o isik o talagang yung gusto nating makamtan. First things first. Yan ang pinakauna. So, ibig sabihin, bago natin makamtan o hanapin ang iba, dapat ito muna. Ibig sabihin yan, kahit nahanapin natin, makamtan natin ang iba, kung hindi natin inuna yung dapat unahin, walang silbi yung iba. Di ba? Walang silbi. Dahil inuna natin ang hindi importante. So, kailangan unahin natin ang importante. Seek first. Seek first. Sabi doon. And pag yung first, dahil yan ang talagang pangunahin na talagang kailangan makamtan natin, ibigay natin lahat. Ibigay natin lahat. We really have our greatest earnestness. Yung talagang nandoon, yung concern natin na kung hindi natin makamtan, hindi tayo mapalagay. Di ba? Kasi yan ang pinaka-importante na kailangan makamtan natin, na unahin natin. So, seek first the kingdom of God. Yun ang sinabi doon. Ngayon, pag titingnan natin, pagkatapos na nabautismuhan ang ating Panginoong Yesus, at pagkatapos na dinala ng banal na Espiritu siya sa ilang at doon ay sa loob ng 40 days and 40 nights ay talagang sinubukan. Sinubukan ng demonyo na talagang item ang ating Panginoong Yesus. Pero napagtagumpayan niya. So pagkatapos nun, nung nag-umpisa siya sa kanyang ministry, ito yung napag-aralan na natin sa Mark chapter 1 verse 14. Now, after John was put into prison, so nakita natin na nakulong si John the Baptist, ito yung ginawa ng ating Panginoong Yesus. Jesus came to Galilee preaching. Anong preach niya? The gospel of the kingdom of God. Yan ang una niyang itinuro. At actually, yan ang kanyang palaging itinuturo. Kung yan ang palaging itinuturo ng ating Panginoong Yesus, anong ibig sabihin yan? Importante
first the kingdom of God. Living with eternal perspective. Seek first the kingdom of God. Pero bakit kaya? Bakit kaya na yun ang una niyang itinuro? Seek, this is the kingdom of God, you have to seek it first. Ito ang kaharian ng Diyos, ito ang kanyang tinuro tungkol sa kaharian ng Diyos. Bakit? Yan ang sinabi na you have to seek it first. Kailangan malaman natin na merong kalaban. Andyan si Satanas. Meron din siyang kaharian. Di ba? At ang gusto rin ni Satanas, kunin din tayo. At dadalhin niya tayo sa kanyang kaharian. So may dalawang kaharian. Merong dalawa. At if we don't seek first the kingdom of God, sigurado tayo sa kaharian ng kadiliman kung saan namumuo si Satanas, doon tayo. Kaya nga nag-aagawan. Talagang importante na ang preaching ng ating Panginoong Hesus, yung una niyang itinuro ay tungkol sa kaharian ng Diyos dahil merong isang kaharian na gustong doon tayo. Merong isang namumuno na gusto tayong dalhin sa kanyang kaharian. At yan ang ating kaaway. Kaya talagang makita natin yung puso ng ating Panginoong Hesus. Nung pumunta siya sa bahay ni Zacchaeus, ito yung nangyari. Dahil nag-celebrate sila, mayroong nagpuna sa kanya na bakit? Ang kasama niya ay mga tax collectors, mga sinners. Yun ang sabi niya. Pero ito ang sabi ng ating Panginoong Yesus. Sabi niya ang sabi niya salvation has come into his house. Sabi niya, sa pamamahay ni Zacchaeus. At ito rin ang kanyang itinagdag. Kanyang itinagdag ay, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Sino itong mga nawawala? Na sinabi niya dito. Sino ang mga nawawala? Tayo na makasalanan. Tayo nawawala. Dahil nga pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao, nahiwalay tayo sa Diyos. Nasira yung ating relasyon sa Diyos. At ang kaaway sa Satanas, pumapalakpak siya. Dahil nung nasira ang ating relasyon sa Diyos, dahil sa ating kasalanan, sabi niya, ay, kasama ko na yan sa aking kaharian. Yan ang sabi niya. Pero, pumarito ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang unang itinuro ay tungkol sa kaharian ng Diyos dahil gusto niya na tayo na nawawala ay may balik muli sa kanyang kaharian. Tayo ay kanyang ililigtas at dadalhin niya tayo sa kanyang kaharian. So ito, yung talagang gusto ng ating Panginoong Hesus para tayo ay makasama muli sa kanyang kaharian. He came to rescue us from the consequences of our sin. He came so that we will have that privilege to be born again into His family. He came to restore our relationship with Him and for us to be able to reside yung sa kanyang territory, sa kanyang lugar kung saan siya namumuno. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, seek first the kingdom of God. Living with eternal perspective. Seek first the kingdom of God.
nung nagturo ang ating Panginoong Yesus, itinuro niya ang magandang balita tungkol sa kanyang kaharian ng Diyos. Siya ay may mga tinawag siya ng mga unang disipulo. Di ba? Mga fishermen ang mga yan. Yan ang kanilang hanap buhay. Hanap buhay. Pero sabi niya I will make you fishers of men. Yan ang para sila ay mabuhay. Para saan? Para what do you call this? To fish for men. Okay? To fish for men na dadalhin sa kaharian ng Diyos. So makita natin kung yan ang priority ng ating Panginoong Yesus, kung ang kaharian ng Diyos ang kanyang priority, di lalong dapat tayo. Dapat yun ang bigyan natin talaga ng kahalagahan. Si Philip, pagtitignan natin pagkatapos na umakyat ang ating Panginoong Yesus sa Book of Acts, makikita natin na lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga tinawag ng Diyos ay tungkol pa rin sa kaharian ng Diyos ang kanilang itinuro. So Philip preached the kingdom of God, at ito, kailangan intindihin din natin ito. We must, through many tribulations, enter the kingdom of God. Hindi madali. Hindi madali. As we seek first the kingdom of God, dahil andyan ang kaaway, pipilitin niya tayo ay mawala. So, we will be facing a lot of persecutions, tribulations, trials, ang dami. Para lang mawala tayo sa ating landas. Meron yan. Pero sabi ni Paul at Barnabas, we must, through many tribulations, enter the kingdom of God. Nung nasa Epeso, si Paul, yun na naman, sabi niya, Paul argued persuasively about the kingdom. Tignan niyo yung puso na talagang ibinigay niya lahat, ibinuhos niya yung kanyang puso para lang may paalam kung ano itong kaharian ng Diyos sa mga hindi, sa mga ibang tao. And then kahit nung siya ay nakakulong, napag-aralan natin ito, nakakulong siya sa Rome under house arrest. For 2 years na nandoon siya, pagtitignan natin yung last chapter ng Acts, yung last verses, ito pa rin ang ginawa ni Paul. Paul proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ. Tignan niyo yung puso niya, with all boldness and without hindrance. Ganon kaimportante ang kaharian ng Diyos. Mismo ang ating Panginoong Yesus, yun ang tungkol doon ang kanyang una niyang itinuro. Bukod sa mga miracles na kanyang ginawa, nagturo pa rin siya. Kahit saan siya pupunta, nagturo siya. Ginamit niya ang kanyang mga unang tinawag na manggagawa. At itong mga manggagawa ito, wala silang ibang itinuro, kundi tungkol pa rin sa kaharian ng Diyos. Ganun ka-importante, kaya sinabi, seek first the kingdom of God. Itong kaharian ng Diyos, ang naghahari dito ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kailangan intindihin natin. At as we seek first His kingdom, yung ating pag talagang yun ang gusto nating makuha. It has something to do with recognizing who Jesus is as the King and obeying His authority and His rule. Na siya talaga ang dapat na siya ang ating Panginoon. Siya ang maghari sa ating buhay. Siya ang sentro ng ating buhay. Siya ang talagang mamuno. Siya ang dapat mamuna sa ating buhay. Nasa talagang yung buong buo, ang ating puso't isipan ay talagang dapat ang ating Panginoong Hesus Kristo.
nakasal. At sa Kanya lahat ang pinakamataas na pagpupuri. Yeah. So as we seek first the kingdom of God, we allow Him to really rule in our life. Siya dapat ang siya ang maghari. Siya naman ay naghahari. Siya na ba ang Panginoon ng ating buhay? O tayo pa rin ang nagdidesisyon para sa ating kinabukasan? Sabi dito sa Jeremiah chapter 29 verse 13, "And you will seek me and find me when you search me with all of your heart." Kaya seek first, talagang bigay na bigay tayo. Yun ang pinakauna. So ibig sabihin talagang yung buo natin pagkatao, ibigay natin. If you seek me with all of your heart. Hindi basta-basta ang kaharian ng Diyos. Sabi sa Daniel, His kingdom is an everlasting kingdom. Kaya nga, living with eternal perspective. Seek first the kingdom of God, and His kingdom is an everlasting kingdom. Itong Pilipinas, ang gulo ng ating gobyerno. Di ba? Di natin alam. Yung pamumuno ng ating presidente, may limitasyon yan. Pero ang pamumuno ng Diyos sa kanyang kaharian, that is for all eternity. And His dominion is from generation to generation. Mawala man tayo, andyan pa rin siya. Siya pa rin ang pamumuno. God's righteousness. Banal ang ating Diyos. Wala siyang kapantasan. Kapintasan. He is perfect. He is just. He is fair. He is true. This, few lang yan sa description o kung sino ang ating attributes ng ating Diyos. What He does is always right, is always just, proper, and consistent with all His other attributes. Yan ang ating Diyos. Banal. He is perfect. Pero tayo, ito ang sabi ng salita ng Diyos. There is no one righteous, not even one, for all have sinned and fall short of the glory of God. Banal ang Diyos, ito tayo. Righteous ang Diyos, tayo hindi. Because we all have sinned. Pero tignan niyo. Kaya nga, seek first His kingdom and His righteousness. Kung tayo makasalanan, how will we be able to seek His righteousness? How will we do that? Sa ating sariling kakayahan, hindi po natin kaya. Kaya nga sabi doon this righteousness, meaning the righteousness of God, we cannot actually achieve this with our own effort by following even the Lord. Yun ang sabi doon. Hindi natin ito makamtan, yung righteousness of God, sa ating sariling kakayahan o sa pamamagitan ng pagtupad sa batas. Yun ang sabi doon. But this righteousness, sabi doon, this righteousness is given how? Through faith in Jesus Christ to all who believe. And there's a difference between Jew and Gentile. Walang, sino ka man? Ano man ang inyong tagasaan ka man? This righteousness of God is given to you through faith in Jesus Christ. This righteousness of God is given to you because you believe
on who Jesus is and what He did for us on the cross. Seek first the kingdom of God. Seek first His righteousness. How will we seek His righteousness? Through faith. Through faith. Kasi sabi dito, all are justified freely by His grace through the redemption that came by Jesus Christ. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus sa cross. Dahil Siya ang umako sa lahat ng ating mga kasalanan. Siya ang naipako, Siya ang namatay, Siya ang nagdusa para sa atin. He came not only to teach the kingdom of God, but to redeem us. And if we believe in Him, then we will be able to have that righteousness of God. That righteousness is given through faith in Jesus Christ. Yun din ang sinasabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Na ating Panginoong Jesus, Siya ang ginawang kasalanan para sa atin. God made Jesus Christ to be sin for us. Yun ang nangyari. That we might be made the righteousness of God in Him. Wala tayong sariling katuwiran. Wala tayong sariling kabutihan. Makasalanan tayo. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus at dahil sa ating pananampalataya, His righteousness is imputed to us. Pagharap natin sa Diyos, hindi tayo ang titignan ng Diyos, kundi si Jesus na nasa atin. Yung katwiran ni Jesus na nasa atin. Are we seeking God's righteousness? Do we believe in Jesus Christ? Nasa Kanya ba ang ating pananampalataya? Not having my own righteousness, wala tayong sariling katwiran, which is from the law sa pagtupad natin, kung ano man ang sinasabi ng batas. But that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. It is God's righteousness that is imputed to us. And that will happen the moment we put our full faith on Jesus Christ. Pero hindi nagtatapos doon. Andon ang ating pananampalataya, imputed sa atin ang katwiran ng Diyos. Pero habang nandito tayo sa mundo na nabubuhay, ano ang dapat nating gagawin as we continue to seek God's righteousness in the way we live? Ito ang nakita ko sa isang article na ito, galing dyan, like an anchor. Ang Hebrew pala ng righteousness ay chidaka. Chidaka. It means there's something to do with justice, with righteousness still, but included dyan ang truthfulness. Rolled into one. Yeah. Kaya from the perspective of the Jew, sabi niya, ang pagbasa sa Matthew 6:33 ay ganito. Yan ang sabi niya. Seek first the kingdom, so nasabi natin, kingdom of God, and the righteous acts of God. Ano itong mga righteous acts of God? Seek first kindness, seek first abundant benevolence, seek first gracious acts and deliverances, and all these things will then be added unto you. So, seek God's righteousness, kasama yan yung acts, the righteous acts of God. Yung mga matuwid na ginagawa ng Diyos, tayo na mananampalataya,
yun din ang dapat makita sa ating buhay. Dapat ganun din ang ating pamumuhay. So it has something to do with paano tayo mamuhay. True faith involves ongoing growth and changes. Transformation, progressive transformation. As we become more and more like God. So meron dapat changes sa atin. Seek first God's righteousness. Dapat merong pagbabago na tuloy-tuloy sa ating pamumuhay na talagang we become more like God or Christ-like character. Yun ang ating aim. Our behavior, our attitude, character should align with God's teaching, and it has something to do with us being obedient to His Word. Our actions, our decisions, our choices should be in accordance with the will, with the plan of God. And the way we achieve, it has to be in accordance with His ways, not our own ways. Kaya nga, palagi ang prayer natin ay, let your will be done. Tama ba? That in everything that we do, when we pray, let your will be done, we really ask God to be the one to decide for us, to guide us. O tayo pa rin. Pinipilit pa rin natin ang ating gusto. So part ng seeking His righteousness is allowing Him really to lead our life. Kung ano ang kanyang will, kung ano ang kanyang plano, dapat yun ang ating gagawin. At sabi nga sa Colossians chapter 3, set our minds on things above, not on things below. Kasi andoon ang ating Panginoon, Yesu Kristo na nakaupo sa kanyang trono. And we have to worship. Kagaya ng ginagawa natin, nandoon palagi ang ating buhay ay dapat talagang palaging pagpupuri at pagsisilbi sa ating Diyos. Isipin natin, may oras, pero ang ating oras ay limitado. How do we spend our time? How do we use our treasure, our earnings? How do we use our talents? Are we using our time, treasures, and talents to serve God? Kasama yan ng seeking His righteousness. Yung ating pamumuhay ay dapat makita doon. Kaya ito naman yung negative na hindi natin dapat gagawin. Do you not know that the unrighteous, mga unbelievers, will not inherit the kingdom of God? So ibig sabihin, if you are righteous, you will inherit the kingdom of God. Di ba? But the unrighteous will not. Kasi ito, yung kanilang ginagawa, and we are being warned not to do these things. Do not be deceived. Fornicators, idolaters, adulterers, homosexuals, sodomites, dami, thieves, nor those who do vetus acts, drunkards, revilers, extortioners, they will not inherit the kingdom of God. They are not seeking first the righteousness of God. And because of that, they will not inherit the kingdom of God. Seek first, ano yung una? The kingdom of God. Secondly, seek first His righteousness. At ang sabi doon, ano yung assurance? And all these things shall be added unto you. So dito, pag titignan natin yung umpisa ng verse 33, merong word na but. But seek first. But. Ano kaya yung mga previous verses? Titignan lang natin.
Sa verses 19 to 21, nakalagay doon ang tungkol sa treasure. Dalawang klase. Heavenly and earthly treasure. Ang earthly treasure, nabubulok yan, nasisira yan. Kinakalawang yan. Yun ang sabi doon. Kaya sabi doon, unahin natin ang heavenly treasure, not earthly treasure. Bakit? For where your treasure is, there your heart will be also. Kung ano yung binibigyan natin ng kahalagahan, doon ang ating puso. And then, sa verse 24, dalawang klase na ng master, ng boss. Ang Diyos ba ang inyong boss o ang pera? And sabi doon, we cannot serve two masters. Merong kanta, may mga naririnig ba kayong kanta ni Bob Dylan? Bob Dylan? Meron ano? Singer. Si Bob Dylan. Meron siyang isang awitin. Ang title ay Gotta Serve Somebody. Ang haba. So, ikaw man ay pastor, ikaw ay doctor, ikaw ay businessman, sino man, gambler, drug addict, CEO, dancer, soldier, barber, boxer, kahit world champion ka, rich or poor, landlord, socialite, politician, preacher, ang dami pa niyang sinabi doon. Kahit sino ka, sabi, ito ang nasa chorus. But you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed. You've got to serve somebody. You're gonna have to serve somebody. Meron at meron. Well, sabi doon, dalawa lang ang pwede mong pagsilbihan. It may be the devil or it may be the Lord. But you're gonna have to serve somebody. Dalawa lang pala. We can only serve either of two. The devil or the Lord. We cannot serve two masters. Cannot be. Sabi nga nung nabasa ko tama si Bob Dylan. Dito. Yung picture na nung bata-bata pa, matanda na po siya, 80 plus years old na si Bob Dylan. And then, pag titignan natin sa mga susunod na mga verses, 25 to 32, bago yung 33, ang tinutukoy naman doon ay tungkol sa pagkain, tungkol sa inumin, tungkol sa mga damit. Pero sinabi doon, may mga sinabi na ang mga ibon na nabubuhay pa rin sila. Di ba? Yung mga lilies in the field, pag tignan nyo, talagang properly clothed kasi talagang grabe ang ganda. Pati yung mga damo, nabubuhay pa rin sila. Kahit na temporary lang. Pero buhay sila. Pino-provide pa rin ng Diyos ang pangangailangan ng mga ito para sila ay mamuhay. At sabi sa verse 32, for after all these things, ano ito? Yung mga pagkain, yung mga inumin, yung mga pananamit, sabi doon, the Gentiles seek. Yun ang mas tinitignan nila. Kaya seek. They're seeking first food, drinks, and clothes. Gentiles, unbelievers, ang tinutukoy dito. For your, sinasabi sa mga mananang, Heavenly Father knows that you need all these things. So, ilang beses niyang sinabi doon, do not worry. Kayo alam ng Diyos, ang ating Amang nasa langit, na kailangan niyo ang pagkain, kailangan niyo ang mainom, kailangan niyo ang pananamit. Alam ng ating Diyos yan.
And then, pumasok yung verse 33. But, okay? Seek first. So kung ito ang inuuna ng mga unbelievers, tayo naman na mga mananampalataya, we have to seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things, the food that we need to eat, whatever we need to drink, whatever clothing, whatever we need, all of these things shall be added or shall be given to us. It will be provided by God. So, hindi sayang pala yung seek first the kingdom of God, di ba? Hindi pala sayang yung seek first His righteousness. My purpose, my assurance ng ating Diyos. Sa Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Kung mismo si Jesucristo na kanyang anak, binigay sa atin, siya ang namatay sa krus, siya ang nagdusa para sa atin. Kung ibinigay, ginawa ng ating Diyos yan, hindi ba niya kayang ibigay ang mga ibang bagay na kailangan natin? And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Pag titignan natin yung mga naunang verses dito, si Paul sa kanya pagmimisyon, meron siyang pangangailangan. Salamat at may mga ginagamit ang Diyos ng mga mananampalataya na nagbibigay sa kanya. Pero hindi siya nakadepend doon. Siya rin ay naghanap buhay. Kaya nga sabi niya, doon I can do all things through Christ who strengthens me. Kahit na parang wala akong makain, o busog ako, God gives me this time. Yun ang sabi. Pero eventually sabi niya, God will supply all our needs. At ang kanyang kayamanan ng Diyos, unlimited po yan. So kayang-kaya niyang ibigay lahat. So pag titignan natin ito, ang ibinibigay ng Diyos, God's provision consists both of things we need while we are living here on earth. And He also provides us thereafter our eternal life. As we seek His kingdom first, as we seek first His righteousness, He will provide all that we need while we're still here on earth. And He already has provided a way for us to have eternal life. Diba yun? Ginawa ng ating Diyos. Living with eternal perspective. Kanina sa Psalm 65, kung nandito sana kayo sa talakayan, may tatlong P. Praise, power, provision. Praise, power. Yung praise and power nandun pa rin sa seek first the kingdom of God and His righteousness. Because as we seek Him, as we put our faith on Him, as we live in accordance with His will, as we worship Him, as we serve Him, nandoon, He will empower us, give us ability to be able to do what we need to do. And then eventually provision. And then sa verse 11, dinagdag ko lang yung 2026 na. Dinagdag ko lang yun. May missing word dito, crown. Okay? Sorry, kinupyak ko sa inyo. Sana yan, pakibasa mo yung Psalm 65, may na-miss dito na word. You have crowned the year. You have crowned the year 2026. At ito ang claim natin. And for all eternity, with your bounty. Sa ibang version kasi, goodness. Kaya nilikaan ko doon. And your hearts, yung mga sisidlan nyo, will overflow with abundance. Amen. God's provision is unlimited. As we seek Him first, we seek His kingdom first, we seek His righteousness first, He will provide everything that we need. We have nothing to worry. So back to our
Seek first His kingdom. Seek first His righteousness. And we are assured of God's provision. Yan ang gagawin natin mula ngayong 2026 at habang tayo ay buhay. Merong warning. Itong Matthew 6:33 is not a formula for gaining material wealth. Kasi baka, if you seek the kingdom of God first, His righteousness, you will become rich because everything will be provided. Hindi po ganun. Baka maging formula para tayo ay umaman. It has something to do with what we need. To be able to live, to praise, to worship, to serve God. Kanina umaga, nung binasa ko yung verse of the day, ito pa rin ang nakalagay. So sabi ko, gusto ko idagdag. Sa Psalm 27 verse 4, ito ang sinabi ni David. The one thing that I ask of the Lord, the thing I seek most. Tignan nyo, seek most. First, di ba? First pa rin. Seek first. Seek most. Ano yan? To live in the house of the Lord all the days of my life. To seek the kingdom of God. Yan pa rin. Delighting in the Lord's perfections, the righteousness of God. That we will enjoy His presence with Him. And meditating in His temple. That we are there enjoying His presence. That we are there praising and worshiping the Lord in His temple. Let this be also our one thing. To seek first the kingdom of God. To seek first His righteousness. And we have nothing to worry. We will all be blessed. Our Heavenly Father, please teach us really to live with eternal perspective. That we will not limit the way we live for this year 2026, but for all eternity. Help us to truly seek You first, Your kingdom, Your righteousness. And yes, if we do that this year and following years, as we are here on earth, we'll be victorious. We will be having a victorious life with all abundant blessings, unlimited blessings, because You will be providing everything that we need. Forgive us if we failed to seek You first. Forgive us if we worry about things that we need. Forgive us, O Lord. Give us a fresh start for this year 2026. And guide us, help us, strengthen us, empower us, so that we will seek first Your kingdom. We will seek first Your righteousness before any other thing. Thank You.